Matapos ang mahigit isang linggo, humarap na sa media ang mag-ina na may-ari ng Ergocha Milk Tea Shop sa Maynila. Anila sabotahe raw ang nangyari. Hindi rin daw totoong nagdala ang anak ng may-ari ng masangsang na likido sa tindahan. Live mula sa Quezon City, may report si Rida Reyes. Rida. Yes, Jessica, naging emosyonal na may halo pa ring sama ng loob itong mag-ina ng namatay na may-ari ng Ergocha Milk Tea Shop nang sila ay humarap sa media sa unang pagkakataon para magbigay ng kanilang panig tungkol dito sa malagim na insidente na nangyari noong isang linggo. Ito ang unang pagkakataong humarap sa media ang mag-ina ng sumakabilang buhay na si William Abrigo, ang may-ari ng Ergocha, matapos tikman ang tinimpla niyang milk tea. Hiniling nilang huwag munang ilabas ang kanilang muka at buong pangalan. Emosyonal si Mrs. Abrigo. Lubos daw silang nakikiramay sa pamilya ni Suzanne Dagohoy, ang customer na namatay matapos mainom ang Ergocha milk tea. Pero sila rin naman daw ay nawalan din ng mahal sa buhay. Aking buong pamilya ay lubos na nakikiramay sa pamilya ni Binibining Suzanne Dagohoy. Kami po ay nagluluksa din at hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na pumanaw na ang aking kabiyak. May mga kwestiyon ng pulisya sa anak ni Abrigo dahil sa mga revelasyon ng tauhan ng Ergocha na itinago sa pangalang Boy. Sinabi kasi noon ni Boy na minsan daw nagpasok ang anak ni Abrigo ng likido sa milk tea store. Masangsang at nakakasulasok daw ang amoy nito. Noong araw na nangyari ang insidente, bumalik daw ang anak ni Abrigo sa tindahan para linisin ang pitsyel na pinagtimplahan ng milk tea. Pero ang lahat ng ito, itinanggi ng anak ni Abrigo. Nabanggit din po na ako'y nagdala ng mabaho na likido sa tindahan. Ito po ay isang kasinungalingan. Hindi ako ang nagtimpla at gumawa ng milk tea na nainom nila Binibining Dagohoy, Ginoong Idalia at ng aking pinakamamahal na ama. Kwento ng binata, tinawagan daw siya ni Boy para ibalita ang nangyari sa kanyang ama. Dali-dali niyang sinundo ang buhay pang ama para ihatid sa ospital. Dagdag pa ng binata, bumalik nga siya sa tindahan pero para lang alamin kung ano ang nangyari. Pagdating ko po doon sa tindahan, nagulat ako ng isang masangsang na amoy ang sumalubong sa akin. Napansin ko ang walang laman na pitcher sa mesa. At naisip ko, total wala na po itong laman, ay padaanan ko na ito ng tubig. Kasama dito ay ang pagtapon ng balde na naglalaman ng pinaghugasan dahil barado ang drainage ng aming lababo. Ayon pa sa anak, hindi raw siya nakikialam sa mga gawain sa tindahan dahil tanging ang ama niya at ang tauhang si Boy lang ang nakakaalam ng operasyon dito. Bumibisita lang naman daw siya dito, minsan kasama ang kanyang ama. Malaking kawalan na ang pagkawala ng aking ama. Dinadagdagan pa ang aming paghihirap at sakit ng kalooban dahil sa mga lumalabas na kasinungalingan at paglilin lang sa publiko ng ilang tao. Paniwala ng pamilya, sabotahe ang nangyari. Pero hihintayin din daw muna nila ang resulta ng mga pagsusuri at investigasyon. Humarap na rin daw sa Manila Police District ang anak para magpaliwanag. Sa ngayon, pangunawa ang kanilang hiling. Kami rin ay nagnanais na naway mabigyan linaw na ang malagim na pangyayaring ito. Kung kaya't walang alinlangan at patuloy ang aming kooperasyon at pakikipagtulungan sa mga otoridad. Sa isang text message, sinabi ng Food and Drug Administration o FDA na hindi pa nila natatapos ang mga tests sa milk tea. Kanina, nagsagawa ulit ng random inspection sina Manila Vice Mayor Isko Moreno at ng Manila Health Department sa Divisoria sa mga tindahan na mga sangkap sa paggawa ng milk tea. Ilang tindahan ang nakitaan ng violation dahil sa mga tampered na etiketa at mga kakulangan sa dokumento. Inaabatan na ng pamahalang lungsod na itong mga produkto na ito bago paggamit ng tao ay maging ligtas nila itong inumin o kainin.
Jessica, bagamat nililinaw naman itong anak ni Ginoong Abrigo na siya naman daw ay nagpunta na doon mismo sa tanggapan ng MPD noong unang araw pa lang, last Friday, noong mangyari itong insidente, ay willing pa rin naman daw siya na bumalik muli dito sa tanggapan ng MPD para pagbigyan yung hiling ng pulisya na siya raw ay sumailalim sa further questioning. Jessica? Ano na kaya ang mangyayari? Kasi parang may mga pronouncement din ang pulis, Rida, the past days na wala pang suspect pero lahat suspect. Yes, let's be clear on that. Sa ngayon ay tama, hindi pa nila kinakategorize itong anak ng may-ari ng Ergocha as a suspect. Pero kaya raw sinabing lahat ay suspect dahil hindi pa kasi nakukumpleto yung picture. Dahil ang sabi naman ng MPD ay hindi pa sila nakakuha ng detalye mula rito naman sa anak ng ni Ginoong Abrigo. Ano? Kaya ang sabi nila, mahirap daw kasi na makabuo nung complete picture nung nangyari. Hindi raw mabuo yung kanilang investigasyon. Kasama pa dyan yung mismong findings ng crime laboratory at saka ng FDA. Hindi pa rin kasi natatapos and it will take mga 3 to 4 weeks daw bago matapos yan. So parang mahirap daw talaga na makumpleto, Jessica. Yung in the meantime, yung pamilya, kasi ngayon lang sila humarap sa media, no? Sabi nila, sabotahe yung nangyari. May suspect ba yung pamilya at well, yun ang motibo, no? Sabotahe. Pero may suspect ba yung pamilya mismo? Jessica, dun sa salaysay kanina nitong yung anak ng may-ari, hindi sila nag-name drop o nag-accuse ng kung sino man na suspect na naisip nila. Pero alam mo, dun sa kanilang pagkikwento kanina, it appears na parang ang kanilang pinatutunguhan ng nitong kanilang direksyon ng kanilang pananalita ay kaya nila sinabing sabotahe ay dahil yung si Boy na kanilang tauhan doon sa Ergocha ay siya lang naman daw ang nag-iisang sanay na maghalo ng milk tea bukod dito kay Ginoong Abrigo. Kaya nung gabi, bago nangyari itong insidente, ay nandun daw silang lahat, silang apat. Si Ginoong Abrigo, itong si Boy na tauhan, itong anak, at meron pang isang trainee na tauhan. So dahil silang dalawa naman daw, yung anak at saka itong babaeng trainee ay hindi naman daw sanay maghalo at yung dalawa na lang naman daw ang sanay at namatay daw itong kanyang ama, ay mukhang yun daw ay medyo papunta doon sa direksyon na yun na bukang meron ngang kinalaman itong si Boy, Jessica. So yun ang ipinapahiwatig nila. Parang yung Boy ang nagsabing nagdala nung likido ay yung anak, pero yung pamilya ngayon ni nung biktima na si Abrigo, ang sinasabi it could have only been itong si Boy. Yes, and Jessica, maidagdag ko lamang kasi kanina sa pakikipag-usap din natin dun sa mga abogado nitong mag-ina, sinabi nila na a few days before mangyari itong insidente last week ay dapat daw talagang tatanggalin na sa trabaho itong si Boy, ano? So ayan daw ay hindi naging malinaw doon sa mag-ina dahil hindi naman daw sinabi nung mismong may-ari si Ginoong Abrigo itong kanyang mga plano. Yung daw statement na yan ay galing doon sa trainee. Kaya raw sila kumuha ng isang trainee na babae ay para palitan itong si Boy na tatanggalin raw sa trabaho. So yan naman daw ay parang mahirap naman i-generalize na dahil tatanggalin na siya kaya ito'y paghihigante kung siya man ay ang kanilang suspect. Pero yun na ang kanilang sinasabi sa ngayon, Jessica. Maraming salamat sa'yo, Rida Reyes.